Hello, Ate Tam. Hello. Good afternoon, every all. Hi, Ate Tam. Good afternoon. Okay, Alan, kindly continue. Tapos, dahil nandito na si Ate Tami, si Alan, si Sir Ed, si Ate Tami, tapos balik ako. Sige. Sige. Dito na tayo sa Romans 5:15 to 17. But the gift is not like the trespass. For if the many died by the trespass of the one man, how much more did God's grace and the gift that came by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow to the many? Nor can the gift of God be compared with the result of one man's sin. The judgment followed one sin and brought condemnation. But the gift followed many trespasses and brought justification. For if by the trespass of one man death reigned through that one man, how much more with those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Romans 5, verse 21. So that just as sin reigned in death, so also grace might reign through righteousness, to bring eternal life through Jesus Christ, our Lord. Ate Tam, From John 1. Nawala po ata si Ate Tami. John 1, verse 12, Yet to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Titus 3, verse 7, So that having been justified by his grace, we might become heirs, having the hope of eternal life. So ang haba po ng mga binigay sa atin na, o ang dami pala na binigay sa atin ng mga verses about grace. So yun pong grace na to, what is grace? Pero ano po ba yung role na ginampanan ng God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit sa pagbibigay ng grace? Anong po yung role nila? So God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Sa kanila lahat ng galing yan. Para, siyempre, yung grace ang nagbigay sa atin, si God. Pero, binigay yun through Jesus Christ, our Lord and Savior, through yung sacrifice niya. Tapos, ang sinasabi nga is binigay sa atin yung grace, like for example sa forgiveness, and kung sa atin lang, hindi natin pwedeng gawin yun kung tayo lang. Kaya binigyan tayo ng Holy Spirit para maging helper natin. Na parang nakumpleto siya through the triune God. The Father, the Son, and the Holy Spirit. So silang lahat ang nag-initiate at nagbigay sa atin at nagbigay ng means para makumpleto o para magawa natin yun. So hindi natin magagawa kung sa akin lang. At hindi makukumpleto yung grace na yun kung sa atin lang yun. Kailangan talaga ng Father, God, and Holy Spirit. So yung okay. So yung nito, may kanya-kanya bang ginagampanan yung God the Father, God the Son, God the Holy Spirit sa pagbibigay sa atin ng grace? So hindi lang si God the Father, si God the Son, God the Holy Spirit sa atin. Ano pang comment nyo, Sir Ed? Oo, agree ako doon. May kanya-kanya sila.
dahil sa sin ay destined tayo to condemnation, no? At saka death. Pero gumawa ang God the Father, sinend niya si Jesus Christ sa atin, katawang tao siya, namatay siya para sa kapatawaran ng ating kasalanan. At noong umakyat si Jesus, pinagpatuloy ng Holy Spirit yung paglaganap ng grace na yan. Tuloy-tuloy, kaya tuloy-tuloy lang ang righteousness. Righteousness na ibinigay ng God sa atin through Jesus Christ. Yun lang na naisip ko dyan. Thank you po sa pagbigay ng comment si Ate Tammy. Okay ka na yung connection mo, Ate Tam? Dito na ako. Anong tanong? Sorry po, Ate Tam. Ito bang, kasi tinatanong natin unang question is what is grace? So ito bang binigay sa atin na grace, yung mayroon kanya-kanyang role, yung triune God natin, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, sa pagbibigay sa atin ng grace. Okay. Sa akin kasi, pag nag-uuna yung isa, lahat na yun. Hindi naman sila nagtataliwas. Di ba sabi nga ni Jesus, di ba, Thomas, ba't hanggang ngayon nagdududa ka pa rin? Ay, bakit kayo nagtatanong, show me the Father, yung palang sinabi niya. Kung nasaan ako, andun sila. Ibig sabihin, nagkakaisa sila. Yung gift na yun, ay yun talaga ang nasa puso ni God na ibigay sa atin na regalo. Wala yung bayad. It's not because we are worthy, but para sa akin, but because who God is. Yun yung ang tingin ko dyan. Hindi nakasalalay sa ginagawa natin. But kasi pag ganoon lagi ang tingin mo who God is, parang nakakaroon kang paradigm shift. Naalis sa sarili mo yung para magkaroon kang pogi points, para naalis yung doon. Para sa akin lang, naalis yung pag-feel mong pogi points na or kaya na-condemn ka because of your ginagawa. Because long time ago, before the foundation of the world, God, ano na yan, nasa isip niya na-ordain, na gawa niya na yan. So, para sa akin, grace is, sa ayaw sa gusto natin, it's already given to us. Nasa atin na lang yan kung if we want it to be realized sa buhay natin. So dyan, ang nature ni God ang mas importante pagdating sa grace. Christ yun, siyempre. Ayan lang po. Thank you, Ate Tam. Siguro basahin din natin ito naman yung GCI says, what is God's grace? Ito naman yung ating ng denomination natin. So, ask ko si Alan para magbasa ng GCI says. What is God's grace? GCI says, all that the triune God does toward His creation is good and right, and it is all done freely. That is grace. God's grace, which is free and unmerited, arises out of God's eternal nature and character. God's grace is expressed in everything God does. The deepest and most costly expression of grace is the Father's redemption of sinful and rebellious humanity and the entire cosmos from the power of sin
and its ultimate consequence, death. This redemption was accomplished through the incarnation and atoning death of Jesus Christ. By grace, the Holy Spirit now frees and empowers humans to repent of unbelief and to know, have faith in, love, and worship the Father and Jesus Christ, and thereby experience the joy of eternal salvation in the kingdom of God. Okay, thank you. Sa iyong ano ang pinaka-meaningful kasi kaya among yung description na sinabi diyan, isang paragraph, pero ang dami no, yung meaningful na meaning ng grace para sa iyo. So, klaro naman dito, nakalagay na ang una-una talaga is grace is freely given. It is something na binigay sa atin. So, lahat talaga na binibigay sa atin is through grace. Merited, so hindi siya based sa kung ano yung ginawa natin o ano yung nature ko, ano yung kung ano tayo. Sabi diyan, God's grace is expressed in everything that does. So from the creation, mula nung kinreate yung mundo hanggang lahat ng mga needs natin binibigay, physical, spiritual, tapos yun siyempre yung redemption, no? Na para mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan, no? Para mawala yung death, no? Tapos yung pagbibigay sa atin ng Holy Spirit to empower us. Ang lahat na ginawa para sa atin, no? Para sa sinasabi rito is wala naman tayo talagang ginawa. As in zero, yung ginawa natin, lahat ginawa natin para sa atin. Pati yung pagbibigay nga ng mga power. Para saan yung grace na bakit tayo binibigyan ng grace? It's because yung nature niya, which is love. No? Yun na yung bottom line dun. Bakit ka binibigyan ng grace? It's not because of what you did or who you are. Not even who you are. Kasi sabi nga niya, kahit na gaano kasama ng tao, kasama pa rin siya ng pagbibigay ng grace. Diba? Para magkaroon ng eternal salvation in the kingdom of God. So I think yun grace is equated with yung love ni God para sa atin. Amen po. Thank you. Yung grace na equated sa love ni God. So, meron pa po bang comment para dito sa ating naka-flash sa screen na GCI says? Yung meaningful na sa inyo po, meaning ng God's grace, kasi grace, itong word na ito very common sa atin among Christians. Pagka nasa nga top natin to sa vocabulary yung grace, pero ano yung ba yung pinaka-meaningful na sa atin salita para dito, o meaning para dito. Yun bang God's grace nai-equate din sa mercy? Ano bang difference ng grace at saka mercy? Ay, sige. Try ko. Ano ang grace at mercy parang hindi naman ang pareho lang sa kanila, it is God's nature. It is God's character. Actually, naka-focus ako dito sa God's grace, which is free and unmerited, arises out of God's eternal nature and character. It's His character, sabi nga ni Alan, love. Yan talaga yung kung sino siya, yung merciful, graceful. Yan yung nature niya, which is para sa akin love. Tapos yung dahil dyan sa love niya, yun nga, pinadala niya si God para ma-redeem tayo so that dito sa huli,
mabuhay tayo ng nandito kasi nagmamadali ako mag-off na. Frees empowers human to repent of unbelief and to know, have faith in love and worship the Father and Jesus Christ. Thereby experience the joy of eternal salvation in the kingdom of God. So without grace, hindi natin yan magagawa. On our own, wala. Kasi wala tayong relationship na Kanya. Ay kung saan natin kukunin yung nature na yan, sa Kanya rin. Kung wala naman si Jesus, wala naman tayong DNA ni Jesus. So we cannot live, kumbaga, yan yung anong tawag yan, resurrected life. Nagagawa lang natin yan because of His grace. Para sa akin, yung dalawang yan, grace and mercy is His nature na able sa atin na mabuhay natin yung what a Christian really is. Yan lang po. Okay, thank you. Mayroon pa po bang comment? Ang sa akin nag-impact itong deepest and most costly expression of grace is the Father's redemption of sinful and rebellious humanity and the entire cosmos from the power of sin. Imagine, sin ng isang tao nagbigay ng napakalaking sabihin nating disaster sa hindi lang siya sa humanity kundi sa buong cosmos, buong universe, kung gano'n natin makikita kung gaano ang scope ng sin, kung hanggang saan siya umaabot, Ngunit, yung ginawa ni Jesus naman, ni-redeem niya, hindi lang sin ng humanity, buong humanity, pero ang entire cosmos. Na-amaze ako dito kasi minsan ang napagtutunan lang natin yung sin ng sangkatauhan. At nakakalimutan natin na yung ginawa ng God na redemption ay applicable sa buong universe. Ganon ka-powerful ang grace. Kasi ang grace talaga, gift yan, free gift yan given na yan. Ayan ay mercy ng God na free gift niya sa atin. Hindi natin deserve yan, ngunit binigay niya sa atin. Dahil siya ay God of grace. Personality niya yan Yan ang personality ng God, siya yung grace na yan. Agree ako doon sa sinabi ni Tammy at si Alan. Dito lang ako na-amaze sa scope ng grace na ito. Parang unlimited siya. Yun lang. Okay, thank you po. Kaya nga po sa kanta talaga yung ginamit nyo, Amaze. Kasi Amazing Grace. Yung kantang favorite halos natin lahat yung Amazing Grace So, yan po. Mukhang pinay-favor tayo ng Zoom. Biglang nag-flash kanina po na hanggang mamaya pa daw po tayo. So, ito naman pong ating second na tanong. Alam na natin yung what is God's grace? Ito naman po, bakit natin naman kailangan ng God's grace? So, basahin natin uli yung ako po uli and same din po yung pattern ng ating pagbabasa. Mark 7:21 verse 22-23. For it is from within, out of a person's heart, that evil thoughts come, sexual immorality, theft,
murder, adultery, greed, malice, deceit, rudeness, envy, slander, arrogance, and folly. All these evils comes from inside and defile a person. 1 John 3:8. The one who does what is sinful is of the devil, but the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Ephesians 2, verse 2, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Galatians 5:19-21. The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Romans 6, verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Romans 3:23-24. For all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Jesus Christ. Thank you. So, doon po sa tanong na why do all people need God's grace? Nasagot na siguro po ng ano na ito, mga verses natin, pero sa palagay niyo po sa araw-araw na observation natin, ano yung mas nangangailangan kaya ng pinaka God's grace po dyan among the mga sin na binanggit? Sa personal